Lalo raw lumabo na mapagkasunduan ng isang tigil putukan sa pagitan ng ating gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines ayon yan sa NDFP. Ang dahilan ay ang enkwentro sa pagitan ng militar at NPA naganap sa Cotabato kahapon. Isang rebelde namatay. Meron pang ilan ng mga nasugatan sa naturang bakbakan. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi tinago ng ilang miyembro ng NDFP negotiating panel ang kanilang sentimiento matapos malaman ang engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa makilala North Cotabato na ikinamatay ng isang rebelde. Pagpapakita umano ito na bagamat puspusan ng negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at NDFP dito sa Roma, hindi tumutupad ang militar sa deklarasyon ng pamahalaan na tigil putukan. Ngayon, parang sukdulan na yan, no? Kasi tunay na enkwentro, na aktual na enkwentro at may casualty pa sa NPA. Isa si Araneta sa mga nakalayang NDFP consultant bago magsimula ang usapang pangkapayapaan at ngayon miyembro ng NDFP Monitoring Committee. Ang mismong chairperson ng NDFP panel na si Fidel Agkawili tumanggi munang magbigay ng komento dahil kailangan daw muna nilang pag-aralan ang insidente. Iba naman ang pananaw ng mga negosyador ng pamahalaan. Patunay daw ang insidente na kailangan na talaga ng isang bilateral ceasefire. Yung unilateral, kanya-kanyang deklarasyon yun eh. Technically, walang malinaw na patakaran, rules. Yung klaseng ceasefire na unilateral ang deklarasyon. Samantalang yung bilateral ceasefire declaration is a negotiated ceasefire arrangement. Sa kabila ng insidente at kahit hindi pa nagkakasundo sa ilang bagay, naniniwala si Braganza hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang takbo ng usapang pangkapayapaan. Dahil sa nangyari sa Cotabato, namimiligro umanong umatras sa mga rebelde sa unilateral ceasefire na kanilang idineklara. Kaya naman ang bilateral ceasefire na gusto sana ng pamahalaan, malabo na umanong mapagkasunduan pa dito sa Roma. Mula dito sa Italia, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.